Mga kapuso, na isabatas na po ang Republic Act 10932 o ang Strengthened Anti-Hospital Deposit Law na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga ospital o klinika na hihingi muna ng deposito bago tanggapin ang pasyente. Pero ang Private Hospitals Association of the Philippines umaalma. Anila, dapat may batas ding magpaparusa sa mga pasyenteng hindi nagbabayad ng kanilang hospital bill. Attorney Gabby, good morning! Good morning din. Alright, malaki ba ang pinagbago ng batas laban sa hospital deposits, attorney? Well, nothing that addresses the concern of the Private Hospitals Association. Okay. Wala namang nakukulong sa hindi pagbayad ng utang. But anyway, sa ilalim po ng bagong batas, the basic rule still applies kung isang kaso ay seryoso, emergency o life-threatening or agaw buhay, mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang practice ng paghingi ng deposito, advance payment, or any other form of an advance payment as a prerequisite for treatment. So hindi pa rin pwedeng tumanggi ang doktor o ang ospital na magbigay ng pangunang lunas o mag-stabilize at least ng pasyente to prevent death or permanent disability. Of course, ito naman, hindi naman forever na nasa kanila. Pwede nilang ilipat sa ibang doktor or ospital ang pasyente kung hindi nila kayang gamutin or kung walang tamang facilities para i-treat ang pasyenteng ito. Pero para nga ma-emphasize na mahigpit na ipinagbabawal ang practice na ito, tinaasa ng mga penalty para sa mga doktor, hospital personnel at para sa mga ospital na rin in case sila ay lumalabag sa batas na to. So sa bagong version po ng batas, hospital personnel or executives who violate the provisions, ito nga yung tinaasa ng penalty. Ang fine ngayon ay 100 to 300,000 pesos or imprisonment from 6 months and 1 day to 2 years and 4 months or both. Dati kasi, yung penalty ay 20 to 100,000 pesos lamang. Tumaas. Okay. So ngayon, kung may polisiya pa ang ospital na labag sa batas at ito ay ini-implement ng kahit na sinong officer or employee, sila mismo ay pwedeng ma-imprison for 4 to 6 years and merong fine na 500,000 to 1 million pesos. At kung 3 beses na mahuli ang ospital, pwede silang matanggalan ng lisensya. But again, this does not apply to everybody. But in any case, in any serious or emergency life-threatening problem, dapat ay magbigay ng paunang lunas. So ano pa ba yung ibang mga changes? Halimbawa, may special provision para sa mga buntis na babae. Okay. So in addition to emergency or serious cases, bawal na hinga ng deposito ang mga buntis at dapat sila mabigyan ng sapat na atensyon para to prevent permanent injury or loss of life or non-institutional delivery ng baby. Ang ibig sabihin nito, yung non-institutional delivery, ito ay pag pinanganak sa labas ng health facility. O yung classic example, pag pinanganak sa loob ng taxi, Tricycle, diba? Sa mga tricycle. ganyan. Oo. Lalo na kasi yung iba, pag nagpatingin na sila sa ospital, hindi sila tatanggapin ng ospital. So they're forced to transfer. Okay. So ito yung talagang ina-address ng specific provision in relation to pregnant women na dapat pag tingnan na sila ng doktor at mukhang malapit na silang manganak, Yes. ay dapat ay akuin Sa amin na, at akuin na. tulungan na ng ospital. Aha. Ngayon, kung magkaroon ng death, permanent disability sa mga emergency or serious cases, o di kaya may nangyari sa unborn child ng isang buntis, nagkakaroon ngayon ng presumption of liability laban sa ospital, sa doktor or medical clinic. Alam mo naman natin, sila ngayon na magkakandira pa to prove na hindi nagkaroon ng negligence or paglabag sa batas on their part. So the Alright. tables are turned, it becomes Yes. their problem. Aha. Paano yan, attorney? May mga kaso na sinasabi hindi raw kaya ng ospital, alagaan o address ang isang kaso, sasabihin hindi kami equipped to handle certain cases. Well, actually, una-una yung requirements sa batas ngayon, maglalagay sila ng notice outside. Okay. Okay? To say Na- what are they able to do. Ano ba yung kaya nilang gawin? So dapat diba? may ganong nakapaskel. Meron ng gayon nakapaskel. But in any case, since sila naman ay medical facility, kailangan ay magbigay pa rin sila ng pangunahing lunas or first aid and they need to stabilize the patient. At kung pwede nang mailipat, di ba? Kasi kung masyado namang risky na ilipat yung patient, then they should keep the patient with Yes. them and keep them stabilized until they're able to transfer that patient to a hospital na pwedeng alagaan yung pasyente. Whether they have the correct facilities or specific doctors. Ngayon, kung walang ambulansya ang ospital o clinic,
ito ngayon ang bago sa batas, Oh. yung local government unit ang required na magbigay ng isang libreng emergency vehicle at dapat ay may nice, oo. qualified nurse na kasama. So, okay. hindi na rin excuse na, hindi pwedeng parang Christmas time dati na si Jesus at saka si Joseph at saka si Mary Yes, sasaran lang ng pinto ng ospital at Oo. bahala na sila. The local government unit, dapat magbigay ng Parang emergency sinasabi, may paraan at transport. paraan, diba? At inalagay na sa batas, para hindi na nagtuturoan pa, dinagay na sa batas, sino? Kung walang ambulansya, di ba? Oo. Kasi sasabihin ng iba, wala kaming ambulansya Pero O attorney, yung syempre, LGU. may kaakibat na gastos lahat yung pinag-uusapan natin. Sino ang magko-cover ng cost ng emergency care? Syempre, at the end of the day, mga negosyo din naman itong mga ospital na to, diba? We know naman at the end of the day, talaga naman business sa mga ospital. Oo. Kasi nga, kung bangkarote na sila, wala Paano na- magra-run? Paano kailangan magbibigay ng mag-run. serbisyo publiko kung wala ding perang pumapasok? Correct. So actually, sa ilalim po ng batas, naglagay na rin sila ng provision that PhilHealth will cover the cost of the emergency care plus transport expenses for poor and indigent patients. Kung member ka ng PhilHealth. Hindi, kahit na hindi kahit ka hindi pa miyembro sa ng PhilHealth. At ang Oh. PCSO ay magbibigay ng ayuda sa basic medical needs ng mga ito. So para sa mga expenses at costs na hindi naman na-reimburse sa PhilHealth, pwede daw itong i-claim bilang tax deduction under this new law. So actually, para sa mga bagong provisions na to, gagawa pa ng implementing rules ang Department of Health at kasama ang mga representante ng BIR at ng PhilHealth para siguro mabigyan na ng structure at laman itong mga provision na to na ngayon pa lang makikita sa ating batas. Ano naman magiging partisipasyon ng mga pasyente? Of course, sa mga government hospitals, pwede cover ng PhilHealth, PCSO, no? Ito na nga, umaalma ang private hospitals, no? So, paano? Pinag-uusapan pa yan? Well, Nasa in case- diskusyon pa ba? I'm sure the hospitals are complaining kasi marami pa rin siguro silang mga kaso ng mga hindi nagbabayad. Oo. But in the case of indigent patients, Yes. this new law will cover those basic expenses. Kailangan nilang maghabol like any other person Yun nga who does not get paid. May mga ospital naman na talagang nag-a-accept ng promissory notes. Pero ang problema kasi kung babalikan ba nung Pero tulad pasyente ng para oo, bayaran, pero ano? yung sa mga ospital, although sinabi po natin na at the end of the day sila ay business din, sila din ay affected with the public policy. There is a Yes. public policy element, there's a public service component to the service that they provide. Kaya naman the government is trying to seek a balance. The legislature is Oo. trying to seek a balance between the hospitals being a business and being somebody who is affected with public service and public policy. Siyempre, dream natin components. lahat. Parang ibang bansa yung access to healthcare. Oo. Libre, no? Sana Oo. ganon. Sana nga ganon. Attorney, thank you very much. Maraming salamat.